Humarap sa media si Vice President Sara Duterte kinagabihan nitong Martes matapos harangin at pagbawalang makapasok sa Gate 5 ng Villamor Air Base. Dismayado at galit umano ang ikalawang Pangulo sa pagtrato sa kanila ng otoridad. Ang iba pang detalye kukwento sa atin ni Kim Mangunay. Tila may halong pasaring ang naging panawagan ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino matapos ang kontrobersyal na pag-aresto sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakipag-usap sa media ang Vice Presidente matapos harangin at hindi pagbigyan ng mga otoridad na makapasok kagabi sa Gate 5 ng Villamor Air Base upang makausap ang kanyang ama. Ayon kay Vice President Sara, hindi umano niya matanggap na ginagawang doormat ng mga dayuhan ang mga Pilipino. Hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga dayuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero, alam mo yun, dapat may pride tayo ba? Mistulang buwelta ito kay Pangulong Bongbong Marcos matapos umanong sapilitang arestuhin ang dating Pangulo at dalhin sa dahig para sa isang ICC trial ayon sa kampo ng mga Duterte. Ngunit pinabulaanan naman ito ng Pangulo at nanindigang sumunod lamang ang gobyerno sa Interpol na nagkataong nakatanggap ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Naniniwala rin ang ikalawang Pangulo na may bahay dumano ng pamumulitika ang nangyayari ngayon sa dating Pangulo. Hinala niya, taktika umano ito ng kasalukuyang administrasyon para paghandaan ng midterm sa Mayo at 2028 elections. Yes, kasi sobrang lakas ng block voting ngayon. Lumalakas at nagsisnowball yung block voting ng 9 candidates ng PDP laban. At hindi lang yan. This is all about the 2028 elections. And I'm warning you, kung meron man 2028 elections. Nakita nyo na, diba? Sinimulan nila sa People's Initiative. Hindi sila nagtagumpay. Kasi umalma yung mga tao. Imagine mo, bibilhin yung pagkatao mo para sa kagustuhan nila na hindi umalis sa pwesto. Tapos, sumunod ay impeachment para tanggalin yung kalaban, posibleng kalaban. Ngayon, dahil lumalakas yung PDP block voting of 9 candidates, natanggalin nila si President Duterte. Sa ngayon, lilipad din patungo sa Netherlands ang ikalawang Pangulo upang sundan ng ama na nauna ng lumipad kagabi. Kinumpirma naman ng abogado ng dating Pangulo na si Attorney Martin Delgra na 3 individual lamang ang pinayagang isama sa flight. Kabilang na nga rito si dating Executive Secretary Salvador Mejaldea, isang private nurse at ang executive assistant ng dating Pangulo. Ako si Kim Mangunay para sa Kwentong Politiko.